Magandang araw mga kababayan at nandito pa rin po tayo sa Dubai. Ngayon po ang mga kasama natin ay isang may pag-aari ng Balikbayan Box at walang iba kundi si Ma'am Marlene po. Marlene. Yeah, Salamat Marlene sa... Castro. Yeah. Okay. Marlene Castro, thank you Ma'am. Salamat din po. Okay. Tell us about your childhood Ma'am, please. Childhood, okay. So, ayun, lumaki kami sa Pampanga. I'm from Pampanga. And galing ako sa malaking pamilya. So, we're 12 siblings. Okay. Dami So, nga, ano? isang dosena. Medyo masipag yung nanay at tatay ko. And talagang kami siguro yung sabi ko nga kung merong may mga pamilya ng poorest of the poorest, kasama kami doon. So talagang yung typical na Pilipinong mahirap. Kasi yung parents ko, yung tatay ko lang yung nagtatrabaho. Yung nanay ko syempre sa dami ng anak, 12, kahit gusto yung magtrabaho, hindi pwede, di ba? Kasi kailangan alagaan yung mga anak. Ayun, so sobrang hirap nung dinanas namin during our childhood. Kasi yung kinikita ng tatay ko, hindi enough para bigyan kami ng maayos na pamumuhay. Pero dahil nga nasanay kami sa hirap, so kami yung gumawa ng way paano kami at least makatulong sa pamilya namin. So on our own na yun, natutong maghanap buhay at an early age. Kasi yun nga, even yung pagkain, hindi kayang i-provide ng tatay ko sa isang dosen. Grabe. Oo. So, yun, sobrang hirap. Pero sabi ko nga siguro, yun yung reason din kung bakit naging mas matatag kami, di ba? Yun yung naging foundation namin kung bakit kahit anong pagsubok, kahit na anong dumaang bagyo sa buhay namin, parang sa amin, na lang, easy peasy na lang, sabi nga nila, di ba? Wala nang hihirap pa kung sumidinagdudaan. Kasi, yun, at an early age, talaga natuto kami maghanap buhay ng magkakapatid. And, ako tsaka yung isa kong brother, we find ways talaga paano kami makapagtapos ng pag-aaral. And by the grace of God, ayun, pareho kaming gumraduate ng college. Okay. Ayun, so parehas kaming product ng mga scholarship. Which is matatalino, di ba? Kaya naging successful. Masisibag mag-aral. Saan school to, Ma'am? Holy Angel University. So parehas kaming graduate ng accountancy ng kapatid ko. So, yung second brother ko tsaka ako. And then, the rest ng mga mas bata sa amin, kami na yung nagpa-aral. Galing. So, you are, ilang magkakapatid, pamilan kayo? 4 ang kuya ko, 5 akong from the eldest. So, meron akong 7 mas younger na kapatid. Okay. So, grabe. So, galing. So, okay. So, anong naghubog? Kung maliban dun sa sinasabi mo nga, bata pa lang, gusto niya na makatulong at gumagawa ng paraan para kahit papaano makatulong, kung hindi mas sa pambaon o sa pang-aaral siguro ng kapatid. Ano yung business na ginawa niyo nung una? Na pagtitinda-tinda? Oo, kasi bata pa lang ako. Kasi nung, dahil nga illegal settler kami, so wala kaming bahay, di ba? Wala kaming sariling lupa namin. So, nagtayo lang yung nanay at tatay ko ng kubo sa isang lupa na hindi namin alam kung sino yung may-ari, di ba? So, meron siyang malaking, lupain, okay? So, natuto kami magtanim ng mga gulay, alam mo yun, yung okra, kamatis, pechay, talong, ayun, tinitinda namin sa mga yung mga, di ba uso sa atin yung mga nagtitinda ng ulam-ulam sa mga niluluto pa? Hindi, yung mga nagtitinda ng mga ulam na binibenta sa mga tindahan. Oo, I see. Kayo Parang nagsusupply. kami yung nagsusupply ng mga gulay. Okay. So, yung bata pa lang kami ganun. So, kami magkakapatid, nagtutulong-tulong para at least kahit papaano makatulong sa pamilya namin. Para at least may pambili kaming pagkain para sa pamilya namin. Kasi yung tatay ko talagang, hindi talaga niya kayang buhayin sa dami. So, kami na medyo, nagkakaisip na. So, lagi namin pinag-uusapan paano makatulong sa pamilya namin. Galing, ang galing. Ang mahalaga, siguro sa murang edad, yun nga, maaga kayong namulat at natuto. Tapos kung ano-ano tinitinda. Basta pwedeng itinda na sa mga kapitbahay namin, alam mo yun. So, ano yung sa tingin nyo? Kasi bilang bata na mas maagang namulat sa kumbaga, yun nga, negosyo na yun kung tutusin, di ba? Definitely, kung nasaan yung success nyo ngayon, ang laking parte niyan Oo, yun yung sabi ko sa iyo na, yun yung naging siguro, big foundation namin kung bakit nagsumikap kami. Okay. Ayun. And masasabi kong talagang hinanap namin yung way kung paano namin maiahon yung pamilya namin sa hirap. Kasi
the age of 14, nagtatrabaho na ako, working student. Grabe. Sipag. Oo, So, 14. ano yun? High school, di ba? High 14. school, second year high school. So, kumaga, nag-aaral, kumaga, student, working student. Working student. Oo. Grabe, sipag nyo. Okay, so, first job, after nung, obviously, makapagtapos na kayo ng college para medyo malapit-lapit tayo sa transition, makapunta So, ng nung college ako, so, dun sa lugar namin, meron kasi dun, merong may-ari ng, memorial. So, nung kailangan ko mag-OJT, so, naghanap ako ng malapit sa amin para hindi na namamasahe, di ba? So, yun, nagkaroon ako ng opportunity to work with that company. Tapos, sila na rin yung nag-hire sa akin before pa ako gumraduate. So, yun, naging, na ako, parang regular staff na nila ako. So, 4-5 years, dun ako nag-start mag-work sa kanila. Parang real estate siya, and then meron din silang water station. So, parang ako yung naging bookkeeper nila. Okay. So, talagang sa admin na rin, may kinalaman na sa office. So, aside from that, nagtatrabaho ako. Siguro, nasa, na yung pagbibusiness. So, natuto akong magluto kasi nga, bilang Kapampangan, di ba? So, medyo, totoo naman po yun. passion namin yung pagluluto. At saka masarap kayo magluto. While working ng 8 to 5, so, nagkaroon ako ng opportunity to open yung maliit na karinderya ba? So, sa office din, mismo? Malapit dun sa office namin. Galing. So, ilang taon ba ako nun? 21. So, di ba, nagtatrabaho, tapos nag-business ng ano. Ang galing naman. So, pag nasa Pilipinas pa lang, double job na kayo. Akala ko lang pag naging ibang bansa pa lang, saka pa lang makakaintindi ng double job. Hindi, naku, ang dami kong racket noon. Lahat ng pwedeng racket. Galing. Nagtitinda pa ng yung mga load, di ba? Yung smart load. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na. Basta lahat ng mga, pwedeng pagkakitaan ng legal. So yun. So, napakalaking, kumbaga para sa akin, dalawang trabaho, nag-aaral, at the same time, parang dahil dun sa hirap, kaya mo ginagawa yun. Correct. Sa napakabatang edad. Ngayon, ma'am, kailan dumating yung kumbaga pangarap mo na mag-abroad? Accidentally ba to? Intentional ba yan? Accidentally lang talaga. Hindi ko naman kasi pinangarap mag-abroad. Okay, oo. Kasi sabi ko nga, there was an opportunity kasi dati yung mga, di ba, nagkaroon nung time na uso yung pagja-Japan. Oo. Tapos sabi nung mother ko, try mo kaya mag-Japan. Okay, tapos, may audition nun. Sino ba yun? Basta si Jason. Okay. Tapos, yun, audition. Tapos sabi daw, magpa-practice na sa Manila, gano'n. Tapos sabi, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, Nay, parang hindi ko talaga kayang gawing mag-Japan. Kasi unang-una, alam ko sa sarili ko, wala akong talent. Sabi ko, entertainer, hindi nga ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Anong gagawin ko sa Japan? Diba? Sabi ko, gumraduate naman ako siguro kahit hindi ako mag-Japan. Sabi ko, yayaman naman tayo, masipag naman ako. Oo. So yun, when nagtatrabaho nga ako tapos nagkaroon ng maliit na business. So at least medyo nakakatulong na ako sa mga magulang ko. And napag-aaral ko na yung mga kapatid ko na mas bata sa akin. Dito to sa karinderya? Oo. Kasi nga ang daming racket, naku, lahat, name it. Pinagdaanan, halos. Oo, lahat ng pwedeng itinda, ayun. Grabe. Lahat ng pwedeng Tapos kasi yung boss ko din, di ba sa real estate. So nagsa-subdivide siya ng mga lote. Oo. So nag-i-agent pa din ako. Ayan, sige. Doon nakabili na kayo ng lupa doon? Kasi dati... Hindi kasi syempre, ang dami ko pang binubuhay. So parang kaya naman nabigyan ka na dahil kumumisyon na ng maganda. Kasi parang ako yung naging breadwinner. Kasi yung mga kuya ko, maaga rin nagsipag-asawa. Alam mo sa Pilipinas, di ba? Yeah. So, yun. Talaga ako parang, hindi. Kailangan mo ng, matulungan ko yung magulang ko. And, kahit pa paano, mawala kami dun sa, sa stage na talagang hirap yung pamilya na. Galing, napakasipag nyo naman. Parang nung palang bata pa, hindi na yata kayo natutulog. Parang ilang oras na lang ang tulog, hindi na tumangka. So, okay, kailan dumating yung opportunity ng Dubai? Meron akong nakilala na na kaibigan. Yung asawa niya nasa UAE. Okay. Tapos, that was March, nung sabi niya, gusto mo magpunta ng Dubai? Sabi ko, saan ba yung Dubai? Siyempre, hindi naman familiar yung Dubai before. Sabi niya, malapit sa Saudi, malapit sa Iraq. So, yung mga yata yung pinapupuntahan mo sa akin, kanya. Di ba ka ako doon, nakakatakot kasi Iraq? Sabi niya, hindi, sabi niya, iba yun, sabi niya sa Dubai yun. Sabi niya, yung asawa ko matagal na doon. Parang yung mister niya nasa 20 years na dito.
Sabi ko, paano pumunta doon? Sabi niya, basta may passport ka, tapos ipaprocess ng asawa ko yung visa mo. Kasi gusto din niyang pumunta doon. Sabi niya, sabay tayo, sabi niya. Sige, ayun. And to make the story short, ayun, nakarating ng Dubai nang hindi naasahan. Ang galing. Yan. Pagdating ko dito, yun, nakahanap ng trabaho. And by the grace of God, yun yung naging naging stepping stone ko to learn everything about Balikbayan Cargo. Okay. So, dumating ka na dito, adjustment, di ba? So, obviously, may, yan kumaga ibang-iba sa Pilipinas, di ba? Maaring, kasi sa akin, dami, hindi na lahat Pilipino makakatrabaho mo Kasi multicultural di ba? So, yung unang trabaho nyo, dito sa Dubai. Ayun nga, sa cargo din. Agad? Oo, cargo ka agad. Ang bilis naman. Ano kang balita? Dumating ako dito, March 31. So, syempre, ang baon ko, $200. Mauubos agad yun, ano? Oo, ubos agad. So, ang goal ko talaga, magkaroon ka agad ng trabaho. So, parang isang linggo lang may trabaho ka na? 10 days naman. So, April 10, start na ako ng trabaho. Tandaan nyo pa yun. Kasi syempre, hindi ako pwede magtagal ng walang income, di ba? Kasi, ayun nga, ang dami ko kasing obligasyon sa Pilipinas. Though, ayaw ko man, okay, pero kailangan kasi nga as the breadwinner ng family. And gusto ko talagang tulungan yung pamilya ko kasi ayaw kong makita dun sa mga kapatid ko yung hirap na dinanas namin. And gusto ko silang makapagtapos din ng pag-aaral. So, kauna-unahan ka nakapag-abroad at saka nag-iisa kang sa mga magkakapatid kayo na nakapag-abroad? Oo, ako yung first. Grabe. Galing, sipag. So, okay. So, nasa Balikbayan Box. Pilipino may-ari nito, siyempre. Oo, Okay. Ay, hindi. Yung may-ari is lokal. Talaga? So, pero ang market nila, Filipino Filipino community. Ang galing nun, naisip niyo yun. Pero that time, ilan na ba yung population? Hindi pa ganun karami, palagay ko. Nung dumating yata ako dito, 2005, siguro mga 400,000. Yeah. Wow. So, marami-rami na rin. Oo, madami-dami na. Okay, di ba? So, pero yung hirap, in terms of experience, ilang taon kayo dito nagtrabaho sa Balikbayan Box? 9 years akong naging ordinary OFW din. Na katulad ng karamihan na kababayan natin. Okay. Dito. And then after 9 years, ayun, sabi siguro ni Lord, okay, masipag ka na. And yung intention mo is to help your family and others. Siguro kaya biniyayaan ni Lord ng opportunity na makapag-start ng negosyo. Okay. So, balikan natin yung 9 years. Napakahabang experience to sa Balikbayan Box. Kumbaga this is back of your hands, di ba? Parang, sweldo-wise, di ba? Kasi yung kumikita naman yung restaurant mo sa Pilipinas, ang dami mong racket. Magkano yung unang sweldo mo sa Dubai? 1,000 dirhams. Di ba? So, sa peso, magkano yan? That time kasi yung exchange, that time 16 din. So, 16,000 pesos. 16,000 pesos. Yung kinikita mo nung umalis ka sa Pilipinas, sa lahat ng racket, sa sipag at sa dami mong ginagawa, may karinderya ka, nagtatrabaho ko dun sa, mga magkano. Siguro mga doon, mga hindi rin naman ganun kalaki siguro, mga hanggang 20,000 din. Pero syempre, when you say abroad, akala mo ganun kalaki yung sweldo, no? Diba? Kaya nga. So, 20,000 na kinikita mo umalis ka sa Pilipinas, pero pagdating mo dito, 16,000 nabawasan pa. Baligtad, Pero ang siguro maganda. Kaya lang kasi, ang iniisip ko that time, opportunity. tatanggapin ko na tong offer na to. Kasi unang-una, kailangan ko ng visa. And secondly, wala akong experience sa abroad. So, mahirap makipag-compete dun sa mga dinatnan mo na may experience na. So, gagalingan ko na lang. Tama, yun na lang ang pwede mong gawin. Gagalingan ko na. Pero rumakit ka pa rin. Hindi na. Of course. Raketera, no? Raketera talaga. Okay, so nasa Balikbayan Box ka nagtatrabaho. Ano yung side hustle mo that time? Actually kasi sa Filipino community, so siguro dahil madaldal, machika, maboka, yun. So medyo maraming nakilala. Yun. And then, kasi noon, meron dito yung mga tinatawag din ng car lift. So, yung mga nagka-carpooling, gano'n. So nag-drive ko na noon? Hindi pa, syempre. Kakadating ko lang, wala pang research. So, yun, ang aim ko, kasi syempre madami na nakikilala, nakakakwentuhan. So, malaki yung kitaan sa pagka-car lift. Okay. Dito yung, color ba tawag dito? No? Hindi, illegal ba yun dito? Hindi. Yan yung tipong bumibili ka ng kotse o hatid na kita doon, bayaran mo ako. Oo, gano'n. Ang galing ng negosyo. Pag may Pilipino talaga, maparaan eh. Hindi, tas, syempre yung nakakakwentuhan mo, kumikita ng ganito, alam mo, ha? Samantala ako,
empleyado, ganito lang yung kinikita ko. Tapos siya nagka-carlip, kumikita ng ganito. Tapos meron talagang nagtatrabaho, tapos nagsasahidasal ng gano'n. Tapos, edi syempre, mag-iisip ka, paano ka magkasasakyan? Sabi ko, hindi ako uwi ng first bakasyon ko, sabi ko, yung leave ko, tsaka yung pang ticket ko, ikakash ko na lang para makapag-driving, class ako, at magkaroon ng lisensya. At least, may opportunity ako makakuha ng sasakyan. Magka-carlip ako. Di ba? Ang babaw ng pangarap ko, di ba? Hindi, pero at least, di ba, at saka siguro, pag nagkakaroon ko ng lisensya dito, privilege yun eh. Oo. Di ba, na parang kasi hindi ka na magme-metro. May sarili ka Wala na. pang metro noon. wala Kaya pa. malakas yung Okay. malakas yung pagsiservice noon. Okay. So, wala pang metro. Tapos, siksikan sa bus, alam mo yun. So, ikaw naman, kung gusto mo ng convenient, kung may kakilala kang nag-regular na naghahatid sundong ganun, pwede. Oo. So, okay. So, 1,000 sweldo, tapos kailan Pero dumating? yung 1,000 naman, libre na yung Lahat, tirahan. tirahan. Tsaka Late na yun. hatid sundo sa office. Kasama na. Pero sabi ko nga, hindi pwede ito kasi kulang yung Ito, di ba? Parang yung 20 na nga eh. Sa Pilipinas dahil sa negosyo. Tapos, pero tama, yung opportunity naman, mas malaki. Okay, nakabili ng kotse. Ayun. Tapos? Ayun, natuto ako mag-carlip. So, yun. Aside from pagka-carlip. Tapos, inabot ako ng recession, 2008, 2009. So, yun. Dumating doon sa point na hindi sumusweldo. Naku, sayang, di ba? Hindi kasi syempre, apektado yung business. Totoo. So, yung employer. So, ano nangyari? Walang sweldo, ilang buwan? 5 months? Ang tagal naman. Paano nag-survive? Ayan, sa sideline. Carlip. Carlip. Tapos, nagki-catering. Kasi nga, di ba, medyo... Marunong magluto. Para-paraan na lang yan. Labanan na ito ng... Tapos, natutong travel agent. Aba, ano pa niraket niyo pang iba? Grabe naman, travel agent, pwede rin. Yung nag-arrange ng visa, ticket, yung mga gustong pumunta dito na walang kakilala, yun. Pane-connections na rin, nag-tour guide. So, dun sa mga side hustle niyo na yan, saan yung pinakamalaking kinita mo? Carlip pa rin. Tsaka catering. Kasi sa food business, malaki talaga yung income. Kaya lang, kailangan ng sipag at tiyaga. So, sa isang araw, sa pagkakarlip, o sabihin natin, in a monthly basis, di ba? Kasi sweldo mo 1,000, regular yan eh. Kaso lang ang problema, na-recession, hindi sumweldo na 5 buwan. Correct. Naman, nagbibigay naman ng allowance yung boss ko pang, pang survive. Pero yung regular na salary. Oo. So, magkano kinikita ng carlip sa isang buwan on average? Sa experience mo? Siguro noon, mga 5,000. Mas malaki pa sa sweldo. Oo, basta masipag ka kasi. Okay. May sundo ako ng morning. Grabe. May sundo ako ng gabi. May madaling araw pa, alas 12, di ba? Oo. Kasi walang taxi dito dati, nung araw? Meron, kaso mahal. So kayo yung tipong, ilang percent ng, kumbaga si taxi, pag nagpunta kayo, 100, sa akin 50 na, di sa inyo ako sasakay, di ba? Oo. Ganon. Pero kumikita kayo. Saka may mga monthly regular basis, yung nag-o-office. I see. So, monthly na yung bayad mo sa akin. Tapos yung sabay-sabay, alam mo, yung isang biyahe. Dapat pala ban yung sasakyan mo rito pagka nagka-carlip ka. Hindi naman. Hindi naman. Sampuan na gano'n. Hindi naman. Dapat pala jeep nabili nyo rito. Hindi. Diba? Yung sabi ko, akala nila ganun lang kadali yung pinagdaanan ko, pero hindi. Mahirap siya. Ang tindi. Okay. So, kayo yung isang negosyante na kung nasa saan kayo ngayon, di ba? Na parang, kumbaga, para sa akin, ito yung dahilan kung bakit namin ginagawa naman ito. Di ba? Para sana yung mga makakapanood na, kumbaga, hirap din. Sana maging katulad niyo yung mindset. Oo, wag mag-iba. Saka sipagan pa. Mas sipag. At saka, hindi mag-isip na magre-retire ako kung ano man yung trabaho ngayon na ito na yon. Oo naman. Diba? Keep on improving yourself, dagdag kaalaman, alam mo yun. Tama. So kayo, nung nandito na kayo at nakita nyo, sabi mo nga, ipon lang ng ipon, di ba? Pero nagpapadala eh. Kasi ang karamihan sa atin, sad reality, bilang isang OFW, lalo ikaw, 12 kapatid. Napakarami. Paano mo binabudget? Kasi 6,000 yung isang buwan mo eh. Malaking pera yan eh. Yung kinikita mo kasama yung hindi pa kasama yung ibang racket mo pa. So sa isang buwan ba nung mga kapanahunan ng unad 2 taon mo, pinakamalaking isang buwan na kinita mo magkano? Kasama lahat. Baka nasa 10,000 palagay ko eh. Hindi naman, siguro mga... Nung nagsisimula, syempre hindi ganun. Nung may lisensya na ikaw, syempre nung una, hindi pa naman. Kasi 1,000 nga lang kamo eh, di ba? Pero libre naman lahat, tsatsagain mo yun. Pero sabi mo nga, kulang.
Kaya kailangan mag-side hustle. So, Oo, nag-side mga hustle siguro mga 6,000, 7,000. ganun. a month, which is maganda din. So, paano yung sikreto? Kasi kumbaga, para sa kadalasan na pag-OFW tayo, di ba? Ewan ko ba talagang kultura or talagang mabait lang yung mga OFW? Minsan napapadala lahat eh. Ikaw, paano mo na... Actually, yun yung tinuruan ko talaga silang mag-budget. Okay. Tsaka yun nga, sabi ko, hindi lahat pinapadala kasi pagdating ng time, ikaw yung kawawa. When there's an emergency, yun, kapapadala ng extra. Talaga ako, ano bang ginawa ko na, ito lang yung monthly na sinusweldo ko. Ito lang yung padadala ko pagkasyahin nyo. Pag may emergency, doon lang magbibigay ng Kasi may paaral pa ako di ba? Oo nga, oo nga. So, yung allowance and everything, kailangan. Ito pagkasyahin ninyo. Grabe. So, kumbaga, sa maagang panahon, dahil siguro dahil ikaw ngay nasa pera, di ba? Ang tinapos na kurso. Kaya pagdating sa pera, ay matalino sa pera. So, ang ibig sabihin, maaga niyong na-realize na bigyan ng ito, hanggang dito lang yung ipapadala ko. Oo. At ito para sa akin at para sa future ko to. Correct. Kailangan mag-save ng emergency fund. Napakagaling. Savings para Oo. sa Pero nung nag-iipon ka, ma'am, kasi sabi ko nga, 'di ba? Kasi sa lahat ng bagay-bagay dapat yan intentional di ba? Tama yung sinasabi mo, ito lang yung para sa pamilya. Ito Kailangan kasi turuan mo sila. Kasi kung bigay ka lang ng bigay, parang feeling nila, di ka nauubusan. Kaya nga. Tapos ang mali, parang ang dating sa akin dahil ako hindi naman ako anak ng OFW, pero yung misis ko kasi yung nanay niya nasabi. Parang ang tingin ko dati nung nagpapadala yung biyanan ko, nung nandun ako sa Pilipinas, kapapadala na lang parang ang bilis. Sarap naman sigurong maghanap buhay sa ibang bansa, di ba? Parang ang feeling, ang pakiramdam ng mga taong hindi nakatikim nung pagiging OFW, parang ang dali ng pera. Yun yung nasa mindset ng mga nasa Pilipinas. Parang, sarap pagkagaling abroad ka, sarap ng buhay siguro sa abroad. Parang ganun ang tingin natin Correct. nung ako'y hindi pa nakakapag-OFW, di ba? So, kayo, nung nag-iipon kayo, nasa isip niyo na ba magnegosyo agad? O ano yung gusto niyo gawin sa pera Oo, niyo? kasi nakailang company pa ako before. Nakatatlong company kasi ako before nag-start ng Yung balikbayan ba? Pero syempre, from 1,000, syempre, nakikita ko, nag-grow na yung mga company na kung saan ako nag-work. So, demand ako ng demand ng salary increase. Okay. Ganun talaga. Paraan lang din yan. Oo, tsaka syempre ako yung gumagawa ng financial report na. Alam mo naman kung So, nakikita ko yung So, yun. So, hanggang umabot naman dun sa medyo maganda na yung sweldo. Okay. Talaga, ginagawa ko, parang 10 to 15%, or minsan more than that, sinasave ko talaga siya. So, sinasabi ko sa sarili ko, after ganito years, I need to start my own business. Okay. Galing. So, nung nagpaplano ka na mag-set up ka ng business, isi-set aside mo yung pera na yun para sa business, may plano ka na kung anong negosyo gagawin Same, mo? balikbayan. kasi yun na yung yun na yung Sabi siguro ng boss, sabi ng boss mo siguro, ito Hindi, yun na yung naging direction ko dito. So talagang inaral ko siya, inalam ko, alam mo yun yung proseso, yung mga kailangan gawin, alam mo yun. And then yung sino yung mga target market mo, supplier, marketing. So yun. Tsaka connection ka kasi doon ka mismo. Sa akin talaga, totoo yun Kung magne-negosyo ka rin lang, dapat alamin mo. Oo, yung alam mo na. Oo, hindi yung si kapitbahay kasi nagtayo ng ganito, magtatayo din ako ng ganito. Hindi po ganun 'di ba? Tapos at saka pangalawa, bukod sa alam mo na, gusto mo bang gawin 'yon? Correct. Kasi kung hindi, 'di ba? Mahirap din. So mas maganda alam mo, gusto mo, tapos pangalawa, pag-ipunan mo, planuhin mo paano mo sisimula. Oo, planuhin talaga. Oo, pag alam mo na kasi makikita mo na rin, alam mo na paano ba presyohan and everything. Costing. Tsaka syempre, binagdaanan mo na rin yung mga challenges, yung mga Tama. 10 years experience ba naman? unexpected na mga So, kumbaga, hasa ka na, dumating man yun, alam mo na yung solusyon. Ika nga, napakatalinong, At least napakagandang may bagay. idea ka na paano mo re-resolvehin yung mga challenges or problem na na-encounter mo. Pag ikaw na yung nagralan ng Nagpapatakbo. sarili mong business. Oo. So, speaking of challenges, sa Balikbayan Banks, nung ikay nandun pa sa kumpanya na hindi Pilipino may-ari, what is the biggest challenge ng hinarap mo at nalagpasan mo? Normally naman sa Balikbayan, port congestion, tapos naho-hold yung shipment sa costa. Nahulog sa barko yung kahon, hindi nakarating. Wala pa naman. In 20 years, wala pa naman ako na-experience na gano'n. O kaya naman, di ba, dati may nadinig tayo. Ako sa amin naman, touch on wood, nakakarating talaga yung box. Pero yung biyanan ko, minsan darating yung kung ano-anong pinadadala na,
padala ng microwave, yung pa yung sirahin Nga, ganito. normal na yun sa Diba? ano. Oo. Siyempre, dumaan ng dagat yan, maalon eh. Diba? Ilang doses na yan, in-unload, niload. O, minsan naman, nabutas yung box. Tatlo yung 10 yung tsokolate niya na nagkaroon ng butas, tatatlo na lang natin. Diba? So, mga ganon. So, in terms of, diba, sa ating mga kababayan, siyempre, iba yung may-ari, hindi Pilipino. So, kumbaga, pag nagtayo ko ng negosyo, malamang sa dami ng kababayan mo, siya yung magpapadala pag nagsimula ako. Matik na yun eh. Actually, kasi yung maganda doon, in 9 years, nakapag-build ako ng magandang network sa Filipino community. Tama. So, yun Kasi talaga yung ginawa. nakakaharap ka ba ng mga nagpapadala ng box nung nandoon ka sa company mo? So, ikaw ba yung mukha ng negosyo? Hindi naman. Ilan ba kayong Pilipino doon? Normally ako. Ikaw lang. Hindi naman. So, maraming Pilipino. Kaya lang, syempre, nasa Ikaw yung nasa operation ako, nasa sales, alam mo yun. So, and then marketing. So, sabi ko, inaral ko talaga siya kasi yung direction ko is gusto ko at the right time. Pag ready na ako. Mag-iipon lang. Tama, kasama yung sinasabi mo. Pag ready na ako, kilala na ako ng tao. Tama. Ako na yung magiging mukha ng magiging kumpanya Okay. ko kasi Ang galing kilala nun. na. Okay. So, naipon mo, napundar na yung transition tayo ngayon ng paglipat. So, tell us about how, actually, kasi naipon mo na. Paano ka ngayon nagsimula ng sarili mo? Paano ba? Actually, nung nag-start ako, hindi pa enough yung pera ko kasi medyo malaki yung kailangan, diba? Hindi ko naman maipon lahat ng sweldo ko kasi nga, ang dami kong obligasyon sa Pilipinas. So, may paaral ako na ilang college, tas may elementary. Grabe. Oo, Scholarship yan. foundation Tas yung ka mga, pala. Oo, yung mga, diba, mga kapatid kong maasa pa minsan sa akin na may asawa. So, yun. So, as in yung savings ko, hindi ganun kalaki. Tapos, may nakilala ako na isang kliyente namin. So, medyo kasi, ako yung nag-handle din ako ng international shipment namin. No? So, pag hinahanap niya ako, medyo naiinis na siya, laging busy, ganun. Sabi, ang hirap mong hagilapin. Sabi niya ganun sa akin. Kasi sabi ko, syempre, sabi ko, ang dami kong ginagawa, sabi ko. So, one time, in-invite niya ako, sabi niya, pwede ba tayong mag-meet? Sabi niya ganun. Oo. Pero may mga shipment kasi siya sa akin na international. Tapos sabi ko, sige. So, nag-lunch kami. Tapos sabi niya, ano bang ginagawa mo? Sabi niya, bakit ang hirap mong hagilapin sa office niyo? Sabi ko yung operation in charge ng balikbayan. Tapos nagsisales pa ako ng international shipment. Sabi ko gano'n. So, medyo, pag nasa office, ang dami ko talagang trabaho. Tapos, kinuwento ko about balikbayan. So, hindi naghiwalay. Tapos, same ulit. Tapos sabi niya, gusto mo ba akong i-meet ulit? Sabi niya, may proposal ako sa'yo. Okay. Sabi ko, sure, sige. Di nag-meet kami. Tapos yun, sabi niya, maganda ba yung kitaan sa sa balikbayan? Sabi niya, actually, sabi ko, I have my feasibility studies ready. Kasi, sabi ko, I want to start my own. Kaso lang, hindi pa ako financially capable to start. Kasi medyo malaki yung invest. Kasi yun, discuss. Sabi niya, bakit pinapayaman mo yung amo mo? Sabi niya, ayaw mo ba yumaman? Hindi na ba naman ayaw yumaman, di ba? Lahat naman tayo napunta dito to change our life, di ba? To make it better. Okay. Tapos yun, sabi niya, sige, sabi niya, gusto mo business partner tayo, sabi niya. Okay. Tapos sabi ko, meron akong pera pero hindi ganun kadami. Okay. Tapos magkano yung pera mo? Ito lang siya, ganito lang siya. Magkano yung investment na kailangan? Based on my feasibility, ito yung required funds. Sabi niya, okay, sabi niya, nag-invest ako sa'yo, and then yung profit share, 50-50. Kasi, ikaw mag-run ng business, kasi wala naman akong idea. Okay. So, ayun, siya talaga yung reason kung bakit ako nag-start ng So, business. nag-start yung capitalization nyo, 30 sa'yo, 40 sa kanya? Wala akong in-invest. So yung pera mong naipadala mo, Hindi, kasi sabi niya, walang sweldo. Sabi Okay, niya, ang walang ganda. sweldo, sabi niya. So, yung pera mo na meron ka, i-keep mo yan para dun sa expenses mo. Okay. Sa, Napakahusay. Sa Sino ba? family Pakilala mo. nyo ako. So, Ang galing. So, okay. So, ang ganda ng kwento nyo. So, walang 100% sa kanya yung so capitalization. yung Ikaw yung nag-invest. magpapatakbo. Ikaw bahala. Pinagkatiwala sa'yo. Pero 50-50 yung... Correct. Ang Profit galing sharing, naman. 50-50. Napakahusay. Pero sa kanya kasi passive income yun eh. Oo. Diba? So, hanggang ngayon magka-partner kayo? O binili mo na? Yung Ayun. Actually, nag-decide siya mag-retire. Nag-focus sa ibang business. Okay. So, Nag-divest siya. Oo. Binili mo na yung 50, yung shares niya. Binenta. Okay. Siya nag-alo.
hindi ikaw ang... Mutual Okay. understanding. Diba? Kasi sa tingin ko, so ilang taon kayo nag-partners? That was 2 years ago. Hanggang 2023. So ilang taon yun? So 2016 nagsimula? 2014. Wow. So, 9 years. 9 years. So yung kanya bang kapital, mas maganda kung mention mo kung alam mong mention, pag nagtayo ba ng balikbayan box, malaki ba puhunan yan? That time, nag-start kami in 450,000 dirhams. Nag-10x ba yung pera niya after 9 years? Paano ko i-calculate? Ma- More than that. More wow. than that. Oh my goodness, kikilabutan ako sa More figures than niyo. that. Okay. So that was, ang galing. Pero ang galing, yun yung sinasabi ko yan, di ba? When you know, Hindi, it really changed my life, my pati din siya, family. di ba? Pati And- din yung nag-invest sa'yo. Kung in-invest niya yung 450,000 ngayon sa bangko, di ba? This, again, Pero sobrang bait niya na, alam mo yun, iniisip pa niya ganito talaga. pala yung mababait. Ako't naniniwala ako doon, di ba? So, pero hindi din sa bait at saka yung tiwala. Importante yon. Ikaw, tanungin kita ngayon, bakit sa tingin mo, bukod sa confident kasi siya nakikita niya sa'yo yun At saka ikaw, honest ka rin naman sa kanya. At napakaganda ng deal, ng partnership. Sa totoo lang. Para ka rin, sa tingin ko, destiny yun Kasi mabuting tao ka para sa pamilya Di ba? Di ba? Parang sa akin, grabe yun. Kasi sinabihan niya ako na in my entire life, I never sign a blank check kahit kaninong Diba? tao. Diba? But with you, Gano'n mo katagal kakilala to bago mo siya naging kaibigan? nakilala ko siya 2012. So, we started the business. Pilipino to, Hindi. Hindi. In 2014. So, 2 years. Taga saan niya? Taga rito? Hindi. Ibang lahi din? Ibang lahi. Galing. So, okay. Nakaka-jackpot pala yung mga basta talaga, ibig sabihin, dahil mabuting tao ka, sa tingin ko, yun? Hindi, siguro kasi nakita niya rin, taong simbahan ako. Yun. So, Okay. yung faith ko kay Lord Hindi, naman tsaka, talaga. nakita niya na sigurado siya sa itataya niya. Yun kitang-kita So, yung proposal, dun sa business proposal na pinresent mo sa kanya, yung ROI, ilang taon mo gagawin yung 450,000 niya sa proposal mo? 3 years. Diba? Tapos, sa tingin ko, confident yun 3 years, oh. Pero yung growth Na-hit mo ba? namin, Sa business plan mo? Yung sinabi mo sa proposal na 3 years, balik puhunan ka. in 2 years time, all the Galing. kung ano yung na-invest niya, naibalik lahat sa kanya. So, literal na binalik mo? Oo, as in. Okay. But up to the single, last So, cent. 2 years pala binalik mo. Okay. So, tapos yung 50 shares niya, pinayaan niya na yun doon sa path ng company. Yung, Basta kung ano yung in-invest niya, pinalik ko ng buo. ng 2 years. Oh, Nung kumikita na yung company, so we have the so, fund. okay, ma'am, ako, inosente ako sa ganyan sa mga numero, di ba? Parang ikaw magaling ka sa numero. Sige, enlighten me. Kasi ang pagkakaintindi ko, akala ko yung kanyang investment na 450K na nag more than 10x after 9 years, yun yung, saka mo palang binalik yung kapital. So, after pala makuha, nung nakita mo na nandoon na yun, at tumatakbo na yung negosyo, binalik mo na kaagad yung Nung nakita namin na may na. May Oo nga, enough. yung 450K, nakuha niya na kaagad 2 years pa lang. Oo. Tapos nung binili mo na yung share nung wala na siya, kung magkano man yung binigay mo siya ulit after ng certain years, ng more than 10x ulit sa puhunan. Napakaraming pera, Grabe. And God is really, generous. Oo, di ba? So, what I'm saying is, kapag sa partnership, kasi dito napansin ko lang dito sa mga sa inyo, ang daming successful na business partners. Pero magkakaiba ng kanya-kanyang diskarte kung paano nagpa-partner Di ba? So, may iba na, may narinig ako ng 30-30-30-10. May narinig ako 50-50. May narinig ako na 70-30. Di ba? Sa tingin mo, ano yung sikreto kasi yung sayo, ibang level yung sayo. Kasi ikaw yun Basta may business plan ka kasi. Parang alam mo na lahat at sigurado ka doon sa gagawin mo. Right. Kasi, kumbaga, nandoon na sa iyong data, nandoon na sa iyong rapport, connection mo. Tsaka na-explain ko sa kanya yung, yung potential ng business. Kasi sabi ko,
the population of the Filipinos here keep It's on gonna grow. increasing. Yeah. Tsaka yung buying power ng Pilipino dito, maganda. Kaya nga. Yung Para- purchasing power ng Pilipino. Para ma-project nyo yun. Di ba? Kasi sa business plan mo siguro, di ba, 2 years para may data yan eh. Parang mahirap gawin yun eh. Para sa akin na parang, okay, pero tama yung sinasabi mo, di ba? Na parang hanggang ngayon, patuloy-tuloy pa yung pagdami Kasi ng hindi rin namin expected yung growth rapid. Di ba? Siguro, sa tingin mo, anong naging advantage mo sa'yo? Kasi ilan bala kayo nun? Ilan silang magkakalaban na Balikbayan Box that time? Ang dami. Siguro nung nag-start kami, mga 30 na. Ang daming players. Ang daming Talaga ba? players. Hanggang ngayon, mas dumami pa. Oo. Ang mahalaga, siguro, okay. Madami. So, 1 million kayo eh, di ba? So, sa tingin mo in the next 5 years, projection mo in terms of expansion, di ba? Actually, we already expand in Qatar. Already. How many? So, sa Qatar, tapos, We are planning to expand in Saudi. okay, so Middle East muna. Oo. Kasi Ba't ayaw mo medyo mag-global? malapit. Ba't ayaw mo global? Ang hirap puntahan. I tried in US pero hindi nag-succeed kasi ang layo. Kailangan mo pumunta doon para, Oo, kasi kailangan may monitoring. okay. Well, Ayun. Ganun naman talaga yung business, so risk. tama, di ba? Pero pag alam mo na kasi, kahit saan mo ilagay yan, alam mo yan, eh. Di ba? So, it's a question of finding the right People, partner. people or partner. Di ba? Okay. Sige. Nag-iisip lang din ako kung ano mas maganda. Kasi baka mamaya may mga gusto mag-invest dyan sa'yo. Ako, sabi ko, I'm willing to mentor kasi doon din naman ako nag-start doon sa di ba, sa Okay. walang alam mo yun. Kaya nga. So, giving a chance, di ba? But company, kung ako sa'yo company, but then empower the region. Maglalagay ako dyan, same deal. For example, kung gusto mo talagang mag-global. Kasi expansion, ilang taon na yun, di ba? Expansion na yun eh. Aggressive dapat eh. Pero it's a question of, pag lumagpas ka daw ng 10 taon, yung expansion is, di ba, yung sobrang expansion, pwedeng lumagapak daw eh. Pero it's a Correct. question of, Kailangan talaga pero pag may well demand sa planned. tingin ko rito is, ang labanan dito ngayon, yung demand, sino pagalingan sa marketing at saka sa loyalty ng client. Kasi yung price, given yun eh. Pare-pares lang na traction eh. Exact. So, sa akin, ang nakikita ko sa Balikbayan Box in terms of, tell me if I'm wrong, di ba? Yung loyal ng client yan eh. Ngayon, di ba? So, kasi may mga tumagal na eh. 30 years, even 40 Oo, years 50. sa business. Pero, ngayon ko napagtanto na sa dami talaga ng kababayan natin na nagpapadala ng kahon sa Pilipinas. At hindi mauubos yan. Di ba? How many millions mayroon ang OFW sa buong mundo sa ngayon? Sa data kung mayroon, di ba? Kasi I don't know. dami. Sa akin ako, Global Success Stories, di ba? Tinitingnan ko kasi kung maninish ko, ang audience ko is OFW. So, lahat ng OFW, tinitingnan ko, grabe, ang dami. 10 million yata. Wow. 10 million Filipinos. 1 million yung nasa Dubai. Eh? Di ba? Kung lalagyan mo bawat isa, bawat bansa, sa maraming, hindi naman bawat bansa, di ba? Sa maraming Pilipino. Kasi sa kikita ko ngayon, hindi ka na kailangan mag-visibility eh. Di ba? Pag may mga malalaking big player dyan, kumikita na yan. So, yun yung lagyan mo. Di ba? Correct. So, sa tingin ko, di ba, that, I don't know, but ang laki ng potential mo sa tingin ko, ma'am. At sa tingin ko, kung mag-expand ka ng papunta sa, at give a chance for kababayan na maaring, di mo, willing ka mag-mentor. Kasi alam mo yung ginagawa mo eh. Di ba? Why did, kaya mo yan. Sa UAE kasi, what we did is we diversify into other industry. Yeah. So, ngayon, we have 6 companies in UAE. Yeah, pero I mean, yung sabi ko nga, 'di ba, paglalahatin mo, tama lang, partners lang hahanapin mo. Pero it's a question of finding the right partner. Correct. Oo. 'Di ba? Pero kaya yan kung gugustuhin, it's a Ako, question. ang ginawa ko sa Qatar, okay, nag-train ako ng tao. So, Yeah. yung sinasabi ko sa yung 10 years working with us. So, Yeah. tinrain, tinuruan ng lahat ng and then we gave him the opportunity. And binigyan ko siya ng opportunity to be my partner in Qatar. So, ngayon, siya yung nagra-run doon sa Qatar. So, investment mo, ikaw na ngayon yung Ako na ngayon yung Capitalization. nag-invest. Capitalization. Mag-usap tayo mamaya, Upcam. Hindi kasi syempre naging experience ko, 'di ba? May potential yung tao pero walang financial capabilities. Tama. Okay. So ikaw meron, bakit hindi mo bigyan ng chance? Hindi, parang ikaw yung nagbigay siya dati. Nakita Kasi niya, ako dati binigyan. kaya nga, nakita niya sa yon. Ngayon kung makikita mo sa ibang tao yon, Oo, you do the same Oo, thing. Exactly. Kasi it will multiply, 'di ba?
ay 100% naniniwala ako. Pag Oo. totoong tao ka at pinakikita mo totoo mag-investment ka, di ba? Gut instinct, mararamdaman mo yun kung lulukoyin ka o hindi. Kasi kung ganun din yung naramdaman mo sa taong ito eh. Ganun din yung naramdaman niya sa'yo. Yeah. Na alam niya yun, confident siya na pag tinuloy mo ito, may mangyayari. Same thing. Correct. Galing. So, baka may opportunity mag-business, di pag-usapan. Kung ikaw tatanungin sa ngayon, in the next 5 years, saan papunta ang gusto mo gawin? Kasi dapat tayo may mga goal in lives, di ba? Ano gusto? Kasi ngayon, sa tingin ko ngayon, masaya ka na eh. Sa tingin ko, lahat ngayong siyam na kapatid, 11 kapatid mo, may mga bahay na ngayon siguro eh. Correct. Di ba? Kasi ngayon, kumbaga financial stability, nandun ka na eh. Di ba? Tulong na lang at saka legacy. Correct. Pero mas magandang nandun lahat yung pangalan mo. Di ba? Sa buong mundo kung saan ka pupunta. Nangarap ka na rin lang, sagarin mo na. Tapos, pangalawa siguro, tama. Ang pinakamahirap, ang challenge ngayon is yung hanapin yung tamang partners. Pero sa tingin ko, kung gugustuhin mo, mahahanap mo yan. In the grace of God. Oo naman. Tsaka pinagdadasal talaga sila. Diba? The Lord gave us the right people Okay. and employee to work with. Ikaw, kung nagawa ng isang, di ba, sad-sad dati, sad-sad sa pinakasadsad, tapos ngayon sobrang successful. Grabe, sobrang nakaka-inspire. At alam ko yung makakanood nito, sobrang may inspire. Baka, di ba, sabi, possible pala. Di ba? Okay. Pwede naman talaga, di ba? Sabi ko nga is, dasal ka lang ng dasal, okay? Wala ka namang And ginagawa. at the same time, gawin mo yung part mo to, succeed kung ano man yung gusto mong marating. Okay. So, yun. Mararating Dapat yan. laging, Lord, be with me. Yeah. Help. At saka sa akin siguro, isang dasal ko ngayon ako. I mean, obviously, sabi ko, hindi mo ako masyadong religious tao. But in simula nung binuo ko yung JSS, di ba? 7 months, di ba? Parang every day, ito, pang ilang araw namin ngayon sa Dubai, pang 4 na araw. Nagpunta ako sa Roma, sabi ko, doon ako nang naiyak eh. Hindi naman ako iyakin, hindi naman nagdadrama. Pero pag natatamaan yung emotion, tapos nagko-connect doon sa ginagawa ko, tapos, parang may, yung sabi ko na, purpose ko to at kung ito yung calling para makapag-inspire. Correct. Tapos minsan, parang mas lumalalim pag nakikita mo. Nararamdaman ko yun eh. Kahit pagod, kung tutuusin, wala namang pera pa dito eh. Pero ginagawa ko para sa, di ba? Pero at least nakikita ng mga tao. Sarap lang. So, ayun yun. Siguro, Kasi kung hindi mo gagawin, sino? di ba? So, ngayon, ang nakikita ko siguro yung connection in terms of believing in God. Parang ang dasal ko na lang yun, sana guide. Kasi hindi ko forte ito eh. Pero ngayon nagagawa ko, di ba? Parang makapag-usap sa tao, kaya ko. Pero dati ayoko talaga sa harap ng camera kasi mas prepare ko behind the camera. Kasi videographer ako eh. Di ba? So, yun. At anyway, so nakaka-inspire pero nakakatuwa dahil yung hirap pala na pinagdadaanan ng iba, mas mahirap pa. Pero ngayon, yung success, totoo talaga yung kasabihan na kung ikaw'y pinanganak na mahirap, hindi ka dapat mamatay na mahirap. Di ba? Dahil sa totoo lang, tayo naman lahat, again, marami na nakakarinig nito. Kayo lang yung mga pag live testimonial na talagang magpapatunay, di ba, na mas, oo nga pala, padamihin natin ng padamihin yung katulad Tsaka nyo. hindi lang yon, sabi ko nga lagi is, instrumento lang din tayo ni Lord eh. Kasi hindi naman bababa si Lord dito para ibigay yung blessing sa'yo, di ba? Totoo yan. So, gagamit si Lord ng ibang tao to help others, alam mo yon. Totoo. Kasi ako gumamit siya ng ibang tao para Galing na, kaya tulungan nga, ako, diba? di ba? Sabi ko, kung gagamitin mo ako, Lord, I am most willing. Galing. Oo. Ang galing. I'm most Ang galing. willing. In terms of giving back, kasi pera, hindi mo na problema ngayon. Di ba? How do you, paano mo tinitingnan yun? In terms, kasi sabi ko nga, di ba, sa lahat tayo, lahat ng mga negosyanteng malalaki, they just giving back to the community. Oo naman. Anong ginagawa mo in terms of, kasi Kasi, sobra na eh, yung biyaya mo product ngayon. pa ako ng scholarship. So, nung Okay. nakatapos na ako ng pag-aaral, sinabi ko sa sarili ko, pag nagkaroon ako ng opportunity, I will do the same. So, I started scholarship program ng company namin in Okay. 2018. This is a foundation company. Hindi naman. So, parang, nagkaroon lang ng initiative ba na Oo. Hindi, kasi yun talaga, di ba, boy? Foundation. So, currently, meron kaming 17 scholars. Okay. So, tuition yan, tig-100,000, di ba? Tapos, meron na kami mga napatapos. May teacher na, may police, may accountant. Basta 4 na yung napatapos namin ng Grabe. college. And then, yung mga nag-start namin ng elementary. Binibigyan niyo trabaho after? Hindi naman.
Hindi naman. Di ba mas maganda naman na pag-aaral namin kayo? Sabi, bigyan pa kayo din ng trabaho to sa susunod. Siyempre, teacher, hindi pa pasok. Pulis, hindi rin po pasok. Bagay galing, di ba? Galing sa probinsya lahat to, sa Ako Pampanga. sa Pilipinas. Hindi lang Pampanga. So how do you actually, In 2018, nung nag-start ako yung nag-visit ng iba't ibang provinces sa sa So ikaw Philippines. handpick yung Oo. hinahanap mong tao. Tapos May qualification ka bang Wala. Yung hinahanap ko lang, yung masipag mag-aral, okay, gusto talaga makapagtapos ng pag-aaral. And then, yung parents or yung guardian not capable to finance their education. Kasi ganun talaga yung kwento ko eh. Ganun yung kwento ko. Yung gusto ko mag-aral pero, hindi kami kayang pag-aralin. Binabalik mo lang din kung ano yung lahat, kumaga sa akin. Nakarating ako ng, iba't ibang, Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Sarap. So may scholar kami ng Iloilo, ng Galing. Mindanao, ng Bicol, Grabe. iba-ibang lugar sa Ilocos, alam mo yun, nakakatuwa. And we extend it to our employee, dun sa mga anak ng empleyado Yeah, namin. that's napakagandang nun. So ilan ang empleyado nyo ngayon? Speaking of employees. Dito sa Dubai, 150. Dami. Sa Pilipinas? Mga 200. Di ba? Sarap lang, di ba? Yung dating hirap na hirap Oo, sobra. Sabi ko nga, Lord, parang yung thank you, hindi talaga siya enough. How grateful I am kay Lord sa lahat ng binigay niyang blessings, guidance, alam mo yung protection, everything. Galing. So, Gano'n katibay magdasalong simula nung dalaga ka pa, madasaling ka na ba? O lately lang nung successful ka na? Bata pa lang. Bata pa lang. Siguro yun talaga yung bata pa lang, kahit mag-isa lang, nagsisimba, alam mo yun. Siguro, inakay talaga ako ni Lord. Ganun. Okay. So, Nung bata ka, ano bang pangarap mo? Hindi ko naitanong kanina yun. Nung bata ka, pang hirap na hirap, ano yung gusto mo talagang gawin? Nung bata ka pa, ano pangarap mo? dati gusto ko maging teacher. Okay, tapos nag-accountant ka? Tapos, nung nakikita ko yung mga teacher ko, ayoko na maging teacher. Gusto ko maging negosyante talaga. Gusto ko Mahirap maging pala. negosyante. Ang galing, So, ang bata galing. pa lang ako gusto ko maging negosyante. So, napakahusay. At ako talaga, ako mismo, ang dami kong natutunan. Sobrang, ako mismo na-inspire. For sure, yung makakanood, mag-i-inspire siya. Dahil talagang ito, rag to riches eh. Oo, yun talaga, Literal, nasadsad sa hirap. Oo, Tapos sobrang naitawid. At talaga namang naibigay yung kailangan Oo, ibigay tsaka sa dahil pamilya. nga sa wala kaming bahay, alam mo ba yung unang pangarap ko nun, pag nakapag-abroad ako, ang unang i-invest ko is lupa. Na pagtatayuan namin ng bahay ng pamilya ko. Grabe. Which Sabi is, ni, baka talagang nabili mo na God develop, ko, diba? yung pinagtatrabahoan mong, independent developer ba yun sa, yung, Hindi naman ako doon hindi. And what I did now is yung doon sa isang subdivision sa amin. So parang sabi nga is papalitan na yung street na Castro. wow. Castro Street. Kasi yung mga kapatid ko, gusto ko malapit sa akin. So lahat sila nasa tabi ko. Balak mo bang purgod pa rin ng Pilipinas? May opportunity dito, bakit hindi? Kasi ang ginagawa ko, yung mga Sige, dito. pamangkin kong gumagraduate na, tsaka mga kapatid ko. Dali na. Dito na kayo. Dito na tayo. Di ba? So, ilan ang kapatid na dala mo dito ngayon? 1, 2, 3 yung kasama ko dito. Dami pa naiwan. Tapos yung Ilan ba na yun? pamangkin ko isa din. Actually, we have 2 brothers na nawala na rin naman. Okay. So, at least marami pa. Pero yung mga brother mo, kung may giving a chance, would you... Actually, sila yung nagra-run ng business namin sa Pilipinas. So, nandun pa rin sa trabaho, di ba? As is part ng nabigyan mo na sila ng trabaho ngayon na hindi sila Kanya-kanya na maghanap. silang mga pinagkakakitaan. Speaking of kasi minsan, di ba, sinasabi nila, running the business is one thing, but running it with family, but then if, di ba, may mga maling taong dahil ka Part na siguro yun, pero siguro kailangan lawakan mo lang talaga yung pangunawa mo. Kasi syempre, lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Lahat naman tayo may mga flaws. Pero yun, siguro, i-guide mo lang talaga sila and let them know na kapag nag-suffer yung business natin ito, ang dami maapektuhan, hindi lang ako, hindi lang ikaw, yung buong pamilya natin. Kaya nga. So, running the business, pag dating sa trabaho, baka may kuya ka pang under, di ba, nasa ilalim yun. So, di ba, dapat maniwala dun sa parehas na mission and everything. Dapat iisa kayo. Ako na-explain ko sa kanila, bala kayo, pag nalugi yung mga business natin, yung mga anak nyo, wala na Ganun magpapaaral. ka, kaso lang usapan, di ba? Oo, kasi lahat ng pamangkin ko, ilan ba? Grabe. 20, paaral ko. So, may college, Dami. elementary, high school.
Sarap, di ba? At Sarap, oo, ang sarap sarap. ng pangaramdam. At sasabi ko, kung gusto mo pang lumaking, mas maparami pang tutulungan, kayang-kaya. Dahil sa, kung saan man gusto mo. Kasi it's really depending on goals. So, apart from this one, you mentioned na may mga iba ka pang negosyo. Nagda-divest ka konti-konti. Ano pa yung mga ibang negosyo? So, dito sa UAE, meron kaming travel. So, Pinas Travel, at tapos meron kaming beauty salon, Dami. and then meron kaming flowers and events. Okay. Meron akong gold store. Napakadami mo ng negosyo. Meron akong Pinas Cleaning Solution. So, ayun. So, in total, sabi mo kanina, 50. Doon pa lang sa Balikbayan Box business to. Dito yung Sa sa Dubai. Balikbayan, so nasa 120. 100. Dito sa Dubai, Dubai Opo, itself. sa salon, meron kaming 12. Okay. Sa travel, meron kaming 12 din yata. And then sa cleaning, parang nasa Wow. 14. So, lahat yan from Philippines to dito? o Dito na? Locally hired. Okay, ang galing. Ang galing. So, ang dami mo nang natutulungan at ang dami ng pamilyang umaasa sa'yo dati na, Yun naman talaga yung goal ko eh. Yung makatulong ba talaga. Kasi ang daming tumulong sa akin para makapagtapos ng pag-aaral. diba? Tama, pero ang ganda ng ginagawa niyo. Sobrang nakakabilib dahil, at saka busilak yung, nakikita ko masyado kayong generous din. Busilak yung puso niyo. Alam niyo ko, sabi ko nga, nagbigay ka ng limit dati, pero sa tingin ko ngayon, may limit pa rin naman. Pero, Oo, ngayon. diba, parang maluwag kayo sa pagtulong eh. Nakikita ko sa inyo yan. At nararamdaman ko mismo. Napakahusay ng ginawa nyo. So ngayon ma'am, ang sarap makapagkumentuhan sa mga successful na katulad nyo. 'Di ba? Sa akin lang limited yung oras. Oo, mensahe na lang sa mga maaring lugmok na ngayong kababayan natin. 'Di ba? Na talaga namang halos hindi na makita yung liwanag. Oo. Advice lang na kasi kayo talaga sa tingin ko sa hirap, sa pinakamahirap, wala nang hihirap pa sa Correct. pinagdaanan nyo. Pero the fact na ngayon 'di ba? Narinig niyo na yung mga numero at saka yung mga taong natutulungan, talaga namang para sa akin is such an inspiring story. Mensahe sa mga kababayan nating lugmok doon sa mga, Diba? kababayan natin na nakakaranas ng mga challenges. Okay, wag po kayo mag-give up kasi party na yan ng buhay natin. Ang pwede nating gawin is lagi tayong magdasal, humingi ng tulong sa Panginoon, and gawin natin yung alam nating tama. Okay, mahalin natin yung mga tao na sa paligid natin na sila rin yung tutulong sa atin para umasenso tayo. Kasi hindi naman natin kaya mag-isa. Kailangan natin ng mga taong makakatulong sa atin para maging successful tayo. And yung mga taong tumulong na yun sa atin, wag nating kakalimutan. And always believe in yourself, okay? Kasi kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo, 'di ba? Sino maniniwala sa iyo? Galing. Napakaganda nun. Galing. Sobrang ganda ng mensahe na yun. So ma'am, kung makakausap niyo yung batang version niyo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Gawin mo pa rin kung ano yung ginawa mo kasi doon sa mga napagdaanan mo nung bata ka pa. Yun yung mga naging reason kung bakit napakatatag mo ngayon. So kung ano yung mga naging experience mo, okay, share it with others para at least baka sila rin maging katulad mo in the future, di ba? Galing. Galing. Mensahe para sa mga taong gusto mong pasalamatan na talagang hindi din nagsawa nung ikahirap, nung nagsisimula, 'di ba? O dun sa nung sad-sad ka, baka may mga taong, yung mga tumulong sa iyo. Kung maaring sa dami niyan, kung marami man yan, pero yung, sobrang dami. 'di ba? This is your chance kasi this video, 'di ba? Pag nailagay na natin sa internet 'yan, this is gonna be another thing of doing this. Maaring hindi mo nasabi sa personal, baka sakaling bukas at nakikita ko kayong busilak at totoo kayong magsalita. This is your chance. Say thank you for all the people. Ayun, sa lahat ng taong tumulong sa akin kung paano ako makarating kung nasan ako ngayon. Especially dun sa mga pamilya ko na talagang sinuportahan at nagtiwala sa akin. At yung mga taong nagmahal sa akin, naniwala sa akin from the day one na nag-start akong mag-business. Maraming salamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala ako kung saan man ako naroon ngayon. And sa akin, business partner, thank you for trusting me. So, hindi man niya naintindihan yung Tagalog, okay? Thank you for trusting me and thank you for standing next to me always. Ayun, hindi niya talaga ako pinabayaan. And sa mga empleyado ko na talaga namang binigay yung best nila, binigay yung oras nila, at minahal nila yung mga kliyente namin. Maraming salamat. And doon sa mga kliyente talaga namin na talagang hindi kami iniwan from the day one na nag-start yung Pinas Cargo. Hanggang ngayon, nagtitiwala pa rin at sinusuportahan kami. Maraming salamat. And Lord, thank you. Thank you, Lord, sa lahat, sa pagmamahal, sa lahat ng blessings, sa pag-iingat, sa guidance. Thank you, Lord. Amen.
Galing. Sobra. Salamat, ma'am. Thank you po, sir. Talaga namang, ako'y, sobrang, di ba? Sa narating nyo ngayon, nakakatuwa at talagang nakaka-inspire. So, palakihin nyo pa. Oo, At may ilalaki actually, pa. yun. Oo, At ano. sa tingin ko, kitang-kita ko, malayo na, pero malayo pa ang mararating nyo. Kitang-kita ko yun. So, talagang salamat, ma'am. Thank At binuksan at isinare nyo lahat yung story nyo ng walang shame sa pinagdaanan na hirap. Walang regret. Kitang-kita yon. Napaka-pure nung ating usapan. Thank you for Pag trusting us. totoong kwento, di ba, medyo, masarap ang ikwento. sarap, Oo. di ba? Ang sarap. Kasi ako, pag nakikinig ako ng mga, kwento ng iba, alam mo yung, ang galing, Diba? sobra, ang galing. Saka smooth lang. Oo, Diretso. ang galing. Pure. Salamat po sa tiwala. Thank you din po. Thank you for, letting me share my story. Ayun, sana maka-inspire. 100%. Ako mismo, sobrang inspire ako sa'yo. Ay, kung ako na-inspire, di ba? Lalo pa yung iba. So, maraming salamat po, mga kababayan. At sana po ay nakapulot ng aral, inspirasyon ang episode na to. Si ma'am, sobra, nakita niyo. Kaya ito yung isang magpapatunay na hindi yung hirap, kumbaga, hindi dahilan para hindi ka umangat. Correct. Di ba? Thank you so much. Thank you po. Hanggang sa muli. At kung kayo po ay nag-enjoy at nakapulot ng aral at inspirasyon, pakishare po yung video na to para sana po mas marami pang kababayan natin na makapanood. Thank you so much.